Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Jimmy Logan, isang dating football sensation at mapagmahal na ama, na masigasig na ipinapaliwanag ang lyrics ng kanyang paboritong kanta ni John Denver, na pinamagatang Country Roads, sa kanyang cute na anak na si Sadie. Siya ay isang mahusay na manlalaro ng football noon, ngunit dahil sa isang pinsala sa paa ay naputol ang kanyang matagumpay na karera, at ngayon ay nag-aayos siya ng mga sinkhole sa isang construction site. Ang kanyang cellphone ay madalas na nagluloko dahil wala siyang sapat na pera upang magbayad para sa tamang serbisyo sa network. Pero masaya siya sa kung anong meron siya at ayaw niya ng tulong financial kahit na nag-offer ang kanyang dating asawa. Ang kanyang anak na babae ay isang cute at matalinong bata na naghahanda para sa isang beauty pageant. Bagamat siya ay masigasig at masipag, siya ay natanggal sa trabaho dahil sa kanyang pagiging pilay. Sa kabila ng paghihirap na ito, sinisikap niyang tapusin ang kanyang tungkulin bilang ama at pumunta sa salon na pinamamahalaan ng kanyang kapatid na si Melly upang kunin ang kanyang anak na babae para sa kanyang pagsasanay sa sayaw sa Charleston. Gayunpaman, nang makarating siya, nalaman niyang ang pagsasanay ay noong nakaraang araw. Pagkatapos ng bigong araw, pinuntahan niya ang kanyang ex-wife na si Bobby Jo sa bahay nito. Siya ay may isang bagong asawa na mayaman, may kambal na anak at isang malaking mansyon. Humingi siya ng paumanhin dahil sa maling araw na pagpunta niya at tinanong siya tungkol sa for sale board sa labas ng kanyang bahay. May ganap na kustodiya si Bobby Jo sa kanilang anak na si Sadie at siya ay lilipat sa kabilang estado sa isang bagong bayan para sa trabaho ng kanyang asawa. Ikinagalit ito ni Jimmy dahil ayaw niyang lumayo ang kanyang anak. Alam niyang kailangan niyang makakuha ng mas maraming pera para kumuha ng abogado o lumapit sa kanyang anak kapag lumipat sila. Si Jimmy ay mayroon ding kapatid na tinatawag na Clyde na isang veterano sa digmaan. Si Clyde ay nagsilbi sa digmaan sa Iraq ngunit sa kasamaang palad ay nawala ang kanyang braso bago makarating sa paliparan habang pabalik. Siya ngayon ay nagpapatakbo ng isang bar sa bayan. Habang si Jimmy at Clyde ay may kaunting pagtatalo, si Max, isang may-ari ng koponan ng NASCAR, at dalawa sa kanyang mga kaibigan, ay pumasok sa bar para uminom. Si Max ay isang wannabe influencer na nararamdaman ng pangangailangang idokumento ang lahat. Nagpahayag siya ng hindi kanais-nais na komento tungkol sa kapansanan ni Clyde na ikinainis ni Jimmy. Nakipag-away siya kay Max at sa kanyang mga kaibigan habang sinindihan ni Clyde ang kotse ni Max, laging nagtutulungan ang magkapatid na Logan. Bago umalis, sinabi ni Jimmy ang salitang cauliflower na ginagamit nila bilang isang code word sa pagitan ng magkapatid. Kinaumagahan, ginawa ni Jimmy ang paboritong almusal ni Clyde. Pinag-usapan ng dalawa ang code word na binanggit nila noong nakaraang gabi. Ito ay medyo mapanganib na salita dahil noong huling beses na ginamit ito, si Clyde ay gumugol ng 6 na buwan sa bilangguan. Nagawa na ni Jimmy ang buong plano at ngayon ay nagsimulang sabihin sa kanyang kapatid ang mga detalye. Mukhang habang nagtatrabaho siya bilang isang miner na nag-aayos ng mga sinkholes, nakita ni Jimmy ang napaka-secure na sistema ng pag-iimbak ng pera na ginagamit ng NASCAR. Oo, ang kanyang plano ay nakawan ng pinakamalaking kaganapan na mangyayari sa Estados Unidos ng Amerika. Ang pera ay nililipat ng PTT, aka Pneumatic Tube Tunnels, sa isang tunay na bank vault. Upang makuha ang pera, kailangan nilang pasabugin ang vault, isang trabahong magagawa lamang ng isang tao, si Joe Bang. Ang magkapatid ay pumunta upang bisitahin si Joe Bang, na kasalukuyang nakakulong dahil sa kanyang nakaraang pagnanakaw sa bank vault. Habang si Joe ay nagbibiro sa panukala, tinanggihan niya ito dahil literal na nasa kulungan na siya. Dagdag pa niya, mayroon siyang perang nag-aabang sa kanyang paglabas mula sa kulungan kaya hindi niya kailangan ng dagdag na pera. Sa kasamaang palad para sa kanya, isa sa kanyang mga kapatid na lalaki ang nagsabi sa kanyang asawa tungkol dito at siya ay tumakas kasama ang lahat ng pera. Pumayag si Joe na tulungan sila pagkatapos sabihin sa kanya ni Jimmy na naka-off ang mga sensor sa paligid ng Carvan Hill Vault. Mayroon siyang isang kahilingan at iyon ay ang kanyang mga kapatid na lalaki, sina Fishy at Sam, at isinali din sa plano. Sa Easter Fair, nakipagpulong ang magkapatid na Logan sa magkapatid na Bang at sinabi lamang sa kanila ang mga detalye sa ibabaw ng plano. Sina Fishy at Sam ay pumayag at kumuha ng isang package para sa kanilang kapatid mula sa isang lalaki sa gubat. Upang mailabas si Joe sa kulungan at makabalik muli bago mapansin ng sinuman na wala na siya, bumangga si Clyde sa isang tindahan sa gasolinahan. Sa pag-iisip sa malaking sakripisyong ginawa niya para sa bansa, hinatulan siya ng hukom ng 70 araw na pagkakakulong. Si Joe at Clyde ay gumawa ng proyekto. Si Jimmy ay patuloy na naging mabuting ama kay Sadie sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa salon at pagtulong sa kanyang paghahanda.
Isang araw, napansin si Jimmy ng isang healthcare worker na tinatawag na Sylvia, na junior niya sa paaralan. Nakita niya ang isang pangit na sugat sa kanyang mukha at nag-alok na bigyan siya ng isang tetanus shot para dito. Dahil nawalan siya ng trabaho, wala siyang perang pambayad dito. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang bigyan siya ng pera para dito dahil nagtatrabaho ang organisasyon sa mga donasyon mula sa mayayamang tao. Tinulungan ni Melly ang kanyang kapatid na si Jimmy na magplano ng heist, tiniyak na maayos ang lahat. Alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga kotse at truck. Ibinigay niya kay Clyde ang sukat ng tambutso ng mga truck ng bilangguan na umaalis sa pasilidad bawat araw. Nagsimulang magtrabaho sina Joe at Clyde sa mga gawain sa bilangguan. Tinanong ni Melly ang kanyang kapatid kung mayroon silang backup plan kung magkamali, ngunit masyadong kampante si Jimmy sa kanyang plano. Bilang bahagi ng susunod na hakbang, kailangan ni Jimmy ng blueprint plan ng mga sinkholes sa ilalim ng NASCAR track. Pumasok siya sa dati niyang opisina at ninakaw ang blueprint. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang kanyang dating amo. Nagpahayag siya ng pagkakasala dahil sa pagpapaalis kay Jimmy. Sinubukan ni Jimmy na makipag-usap tungkol sa mga sinkhole para lamang ipaalam na ang mga sinkhole ay halos ganap na naayos at malapit na silang lumipat sa ibang site. Ito ay isang malaking curveball sa plano ng pagnanakaw ni Jimmy. Kailangan nilang gawin ang heist ng 1 linggo ng mas maaga, nakasabay ng pinakamalaking karera ng season, ang Coca-Cola 600. Ito ang pinakaabalang karera na magaganap na nagpapahirap sa kanila na isagawa ang pagnanakaw. Sa kabila ng hadlang na ito, tumanggi si Jimmy na ihinto ang plano at hiniling kay Melly na simulan na ang kanyang papel. Para malaman kung aling ventang patungo sa bank vault mula sa Charlotte Motor Speedway, naglabas sina Fishy at Sam ng isang grupo ng mga color-coded na ipis na naakit sa birthday cake na dinala ni na Melly at Jimmy sa empleyado ng CMS na si Glima. Dahil tila ang lahat ay umaayon sa ilalim ng kanilang kontrol at plano, ito na ang perpektong oras para sa kanila na isagawa ang pagnanakaw. Sa wakas, dumating na ang araw ng karera. Ang lahat ay napapanahon at naaayon sa plano. Upang magsimula, dapat naligtas na lumabas sina Joe at Clyde sa Monroe Correctional Facility. Sa oras ng tanghalian, ang warden sa Monroe ay umiikot sa kantin. Nagkunwaring may sakit si Joe at nagsimulang magsuka sa buong kantin. Isinugod siya sa infirmary upang makatulong na gumaan ang kanyang kalusugan. Siya ay tinurukan ng IVs upang makatulong sa hydration. Ang lahat ng likido na pumapasok sa kanyang katawan ay nagdulot sa kanya ng pangangailangan na gumamit ng banyo. Pinilit ng nurse na samahan siya, ngunit nag-aatubili siyang tanggapin ang tulong nito. Iyon ay nang pumasok si Clyde at nag-alok na samahan siya. Balik tayo sa kantin, nakipag-away ang isang preso na tinatawag na naaman sa isa pang preso ayon sa utos ni na Joe at Clyde, dahilan upang ipahayag ng warden ng isang code red at ilak ang lahat ng pinto ng pasilidad. Sinusubukan ng mga opisyal na naka-duty na makipag-ugnayan para sa backup, ngunit dahil ang warden ay isang egoistic na tao, kaya tumanggi siyang humingi ng anumang tulong mula sa labas. Sigurado siyang kakayanin niya ng maayos ang pasilidad ng kanyang bilangguan. Nagbigay daan ito kina Joe at Clyde na makalabas. Ginamit nila ang takip ng tambutso na ginawa nila sa kahoy para makalabas sa pasilidad ng hindi napapansin. Sa karera, gumawa ng paputok sina Fishy at Sam upang hindi gumana ang lahat ng mga card machine na nagudyok sa lahat ng mga stall na tumanggap lamang ng pera. Dahil sa malaking halaga ng cash na pumapasok, ang mga empleyado ay sinabihan na patuloy na ipadala ang cash sa vault sa pamamagitan ng PT tubes. Sa kabilang panig ng bayan, narating ni Melly ang Miss Pretty West Virginia pageant para sa malaking araw ni Sadie kasama sina Bobby Joe at Sadie. Matapos mapaayos ang kinakabahan niyang pamangkin, ninakaw niya ang bagong-bagong Ford V8 ng asawa ni Bobby Joe para kumpletuhin ang kanyang papel sa pagnanakaw. Pumunta muna siya sa gasolinahan kung saan humihinto ang truck mula sa correctional facility araw-araw para kunin sina Clyde at Joe. Pinagpalit niya ang mga ito ng damit para hindi sila magmukhang kahina-hinala at ang prosthetic na braso ni Clyde sa kanya. Nakarating ang tatlo sa Coca-Cola 600. Pagkatapos bumili ng ilang beer at gummy bear, ang dalawang lalaki ay tumungo sa sinkhole kung saan naghihintay si Jimmy sa kanila. Itinulak ni Clyde si Joe sa isang garbage chute para marating nila ang sinkhole. Nang marating nila si Jimmy, pinagsama ni Joe ang bleach, gummy bear, at mababang sodium salt para bumuo ng paputok na lubos na ikinalito ng magkapatid na Logan na umaasang gagamit siya ng dinamita para buksan ang vault. Tumanggi silang maniwala na gagana ito. Pagkatapos ng mahabang aralin sa chemistry, sa wakas ay inilunsad ni Joe ang kanyang paputok sa mga lagusan sa tulong ng isa sa mga walang laman na capsule na nakuha nila.
Pagkatapos ng isang nakakatawang palpak na pagtatangka, sa wakas ay gumana ang paputok at nagtagumpay ang kanilang plano. Ang paputok ay sumabog ng maayos, ngunit ang usok ay nagsimulang lumabas mula sa iba pang mga tubo papunta sa mga stall. Si Jimmy ay naglagay ng isang higanteng vacuum sa mga tubo upang sipsipin ang lahat ng pera mula sa vault. Habang ginagawa ito, aksidenteng nasipsip din ni Joe ang prosthetic na braso ni Clyde. Si Clyde ay natakot at sinimulan niyang hanapin ang kanyang braso. Nag-aalala siya na may uugnay sa kanya ang pagnanakaw ngunit pinatahimik siya at pinakalma ng kanyang kapatid. Nangako si Jimmy na ibabalik ang braso ni Clyde at patuloy na naglagay ng pera sa malalaking basurahan. Dinala ni Fishy at Sam ang mga bag ng basura mula sa sinkhole patungo sa truck ni Jimmy, ngunit hindi nagbubukas ang gate sa kanilang paglabas. Nang mapansin na medyo natatagalan sila, lumabas si Joe para tingnan kung ano ang nagpapatagal sa kanila at sinubukan buksan ang gate. Ang pagsabog sa vault ay nagdulot ng usok na lumabas sa mga tubo sa lahat ng mga stall sa panahon ng karera. Isa sa mga manggagawa ang nagulat ng problemang ito sa HQ. Nagpadala sila ng 2 gwardya para tingnan ang isyong ito. Ang mga gwardya ay nakatagpo ni na Fishy at Sam pati na rin ni Jimmy ngunit hindi nakakuha ng kasiyasiyang sagot mula sa alinman. Nakita nila ang usok na nagmumula sa isang pinto at maingat na binuksan ang pinto. Sa kabilang side naman ay si Earl, ang kaibigan ng magkapatid na Logan. Siya ay naninigarilyo sa kanyang 20 minutong pahinga. Inutusan siya ng galit na mga gwardya na patayin ang sigarilyo at agad na bumalik sa trabaho. Napagpasyahan din nila na dito nang gagaling ang usok at itigil ang kanilang investigasyon. Matagal nang sinusubukan ng magkapatid na bang kung paano bubuksan ang pinto. Dumating si Jimmy at sinabi sa kanila na nakajam ang lock at tinulungan silang buksan ng maayos ang pinto. Umalis sina Fishy at Sam sa sinkhole, nilagay ang pera sa truck ni Jimmy, at lumabas. Kasabay nito, sa Coca-Cola 600, si Max, ang mayabang mula sa bar noon, ay may bagong driver para sa kanyang NASCAR na tinatawag na Dayton White. Si Dayton ay isang simpleng tao na sinasamba ang kanyang katawan at hindi kumakain ng anumang mga artipisyal na pagkain. Si Max ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng energy drink at pinilit ang kanyang star driver na si Dayton na uminom ng inumin bago ang kanyang karera. Kahit na tumanggi si Dayton, ipinaalala ni Max sa kanya ang kanyang kontrata. Si Dayton ay bumalik sa NASCAR pagkatapos ng ilang buwan ng sabbatical, kung saan siya ay naging maingat sa pagpili ng kakainin. Ang asukal sa inumin ay may masamang epekto kay Dayton dahilan upang ang kanyang antas ng enerhiya ay bumagsak at nauwi sa pagkawala ng kontrol sa kanyang sasakyan. Umikot siya at bumagsak sa isa sa mga barikada, inalis ang kanyang sarili sa karera. Pagkatapos ng pag-crash, nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Max at Dayton tungkol sa kontrata ni Dayton sa kumpanya ni Max. Nang dumating sina Clyde at Joe na naglalakad sa kanilang direksyon, nakilala ni Max si Clyde mula sa bar at nag-away ang dalawa. Nasira ni Clyde ang ilong ni Max sa proseso. Napadpad si Jimmy sa arena ng karera matapos itapon ang kanyang cap at jacket. Tiniyak niyang ligtas ang pera sa kanyang truck. Sa gitna ng ika-200 na lap, sina Aman at ang iba pang mga bilanggo na nagawang i-hostage ang 4 na gwardya ng pulis at nagsagawa ng kaguluhan ay nagsimula ng sunog sa lugar ng kantina at napilitan ang mapagmataas na warden na tumawag sa departamento ng bumbero. Si Clyde at Joe ay pumasok sa correctional facility bilang mga bumbero at sa lalong madaling panahon ay bumalik sa kanilang orihinal na mga damit at posisyon upang alisin ang anumang hinala mula sa kanila. Nakarating si Melly sa oras para tulungan si Sadie na maghanda para sa kanyang talent show. Tinanong ng batang babae ang kanyang ama, ngunit walang ideya si Melly kung nasaan ang kanyang kapatid. Handang-handa na si Sadie na kumanta ng Umbrella ni Rihanna. Habang inis kanya ang audience mula sa stage, nakita niyang pumasok ang kanyang ama. Nang makita ang kanyang ama sa audience, sinimulan niyang kantahin ng Country Roads, ang paborito niyang kanta. Naluluha siya dahil dito. Pagkatapos ay tumawag siya sa isang hindi kilalang tao na nagtip sa pagnanakaw at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa ninakaw na pera ng NASCAR. Nanalo si Sadie sa Miss Pretty West Virginia pageant. Ibinalik ng Charlotte Motor Speedway ang karamihan sa perang nawala at kumuha ng insurance para sa natitira. Tila isang panalo para sa lahat, maliban sa mga naglagay ng napakalaking pagsisikap sa pagnanakaw. Sa sandaling makalaya si Clyde mula sa bilangguan, lumipat siya sa kanyang kapatid na si Melly. Pinutol ng magkapatid ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Jimmy na lumipat sa kabilang estado upang maging mas malapit sa kanyang anak na babae. Galit na galit si Joe sa kabiguan ng plano. Kinuha ng FBI ang kaso ng pagnanakaw ng pera ng NASCAR.
Dumating sa vault ang special agent na si Sarah Grayson kasama ang kanyang kasamahan upang suriin ang pinangyarihan ng krimen. Siya ay tinawag din ni Max na nagsasabing nakita niya sina Clyde at Joe sa araw ng karera. Habang si Max ay may isang bagay sa kanyang mga paratang, hindi ito pinapansin ni Grayson sa pamamagitan ng pag-aakalang ito ay isang paghihiganti lamang. Nagsumikap siya ng mabuti sa loob ng 6 na buwan upang malaman kung sino ang nagsagawa ng heist. Wala siyang nakuhang mga pahiwatig dahil ang truck ay isang nakaw. May hinala siya tungkol sa magkapatid na Logan, ngunit pareho silang may mga matitibay na alibay. Sa wakas ay hiniling ng CMS kay Grayson na ihinto ang paggawa sa kaso at piniling iwanan ang insidente sa nakaraan. Di nagtagal pagkatapos isara ng FBI ang kaso, lahat ng sangkot sa heist, mula kay Naaman, hanggang kay Glima, hanggang kay Joe, ay nakatanggap ng malaking pabuya. Si Sylvia ay nakatanggap din ng isang package na puno ng pera bilang donasyon para sa kanyang medikal na pasilidad. Alam niyang regalo iyon mula kay Jimmy dahil sa band-aid na ginamit para i-seal ang envelope at ilang sandali lang ay nagsimula na silang mag-date. Ang magkapatid na Logan, sina Melly, Sylvia, at Joe ay makikitang nagsasaya sa bar ni Clyde. Naalala ni na Jimmy at Clyde ang kanilang plano na nagbigay daan sa kanila na ilipat ang isang malaking halaga ng pera sa isang ligtas na lokasyon habang ipinaubaya ang natitira sa pulisya. Pumasok si Melly sa sinkhole habang sinusubukan ng Bang Brothers na alamin kung bakit hindi nagbubukas ang gate. Naglagay si Jimmy ng lock sa gilid ng gate upang magambala sila. Itinago ni Melly ang mga bag ng pera sa isang truck ng basura at si Earl ang nagmaneho ng truck patungo sa dumping ground. Hindi binayaran ni Jimmy ang kanyang bill sa cellphone ngunit aktibo ang kanyang cell service dahil tinatap ng FBI ang kanyang cellphone. Nang matapos ang cell service ay pumunta siya sa disposal ground at kinuha ang pera. Habang ang gang ay nag-e-enjoy sa kanilang mga inumin at nagbabahagi ng tawa, nakatingin ang special agent na si Grayson mula sa malayo at sinusubukang landiin si Clyde para mapalapit siya. Sigurado siya sa kanyang hinala at nagpas siyang manatili ng kaunti pa para mapalapit siya rito. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.